Ayan, mga gumagawa. Sarap umikot na malamig sa tag-init. What's up mga papa, magandang umaga po. Ayan, pupunta po tayo ng palengke, bili po tayo ng mauulam. Siguro po bangus, mag-ihaw po tayo ng bangus. Saka yung uling, bili din tayo. Lakarin ulit natin para exercise. Maganda ng mga bahay dito. Ito, tagal lang ito, walang bumibili. Ayan. Walang bumibili, tagal po yan, siguro nasa 14 years na. Sunod, di na po tayo bibili malunggay. May malunggay pala dyan. Anong malunggay? 10 pesos din. Kasi yun yung tangke nila, napakalaki pong tangke pang dito lang sa face nito. Tapos mga kotse nila nandyan. Wala parking. May plaza din po sila dito. Laki po ng tangke na yan. Sa tubig po, mga inumin pang basta dito sa buong compound ng face na ito. Tapos nito may plaza sila. Ito yung opisina po ng ano, opisina ng dito sa face nito. Pakita ko pa sa inyo yung plaza nila. Paggabi dito maganda, may parol na oh, Pasko na po. Dito naglaro si Aya dito, wala pang bakod. Ngayon may bakod na. Yan, laruan, open na siya. Yan, ang ganda. Dati walang bakod nung si Aya nandito, naglaro siya dito. Tapos yan, wala pa ito dati. Ito pa lang. Tapos ito may sisu, aduyan. Ito wala pa rin dati. Ito meron na to dati. Ito lang yung dinagdag nila. Tapos may basketball court. Punta na po tayo sa palengke. Suwayan tayo. Try natin kung pwede sa senior. Senior. Ulat na oh. Para sa magjuwa kasi dalawa eh. Tara na. Punta na po tayo ng palengke. Kit ng aso. Yan, malapit na naman po tayo. Labasan na naman. Hindi na po tayo sasakay ngayon. May malapit po ditong palengke daw, sabi ni mama. Bangus lang po bibili natin tapos uling. Mag-ihaw-ihaw po tayo sa kubo. Lakarin natin yung sinasabi ng mga palengke. Tanong-tanong lang natin. Hindi ko alam bakit po ito. Kaya medyo nahirapan po tayong umakyat. Matarik. Yan, labasan na naman. Doon yata, meron, ayun. Baka may bangus doon. Kaya alis na siya. Habulin natin. Habulin natin yung bangus. Ayun. Alis na si kuya. Ayun, bangus nga yun oh. Tawid po tayo. Malayo na siya. Malayo na. Hindi tayo. Yung palengke na lang po, sabi ni mama.
Wala ngayon traffic ah. Tapos na siguro yung ginagawa dito ano, kalsada. Hi, Loteo! Hindi pa po. Ano po? Ay, dito yan. Teo. Bilang ko ng ano, malapit ba dito yung palengke, Teo? Yung palengke? Yung palengke malapit dito? Ano bibili mo? Bangus daw, gusto mag-ihaw ni Mama. Ay, dyan. Dito. Sa may stoplight, gagano ka, marami na doon. Sa kanan po. Oo. Pagkalampas ng school. Nakakuha ka ng cellphone ng nanana mo. Wala mong latag ngayon. Sabado, bukas. Bukas? Oo. Sige, tingin tayo bukas. Sabado. Bukas. Hindi nga pa naglalatag pag Dito, meron dito, palengke. Paliko. Ayun yung sasabi ni Mama. May stoplight. Diretso ka lang, marami na roon. Sige po. Dapat tayo stoplight. Sige, Teo. Sige po. Sige. Bili tayo. Lakarin na lang po natin. Exercise. Dito ang dami pong mga prutas. Sari-sari oh. Daan tayo dyan mamaya. Basta meron lang ito, junk shop. Oh, laki nung ano. Yung napatimbang. Stoplight. May traffic pa rin. May ginagawa po dito ano, kalsada. Kaya traffic. Medyo okay pa naman po yung kalsada, binabakbak. Ganito pa oh, yung kalsada ganito. Yan. Okay pa siya, binabakbak na binabakbak. Ganito pa ginagawa oh, kalsadang ganyan. Ito, bagong gawa po yan. Bagong gawa. Tapos to, yan. Kaya may mga naisturbo mga ano, mga sasakyan. Ito, bagong gawa din po yan. Dito na tayo, malapit na po yung sinasabi nila palengke. Ito po, binabakbak ko. Ito, bago simento, yan po yung binakbak ko. Ginagawang kalsada. Pero okay pa yung kalsada. Ito, bago na to. Kinakatayuan po natin. Ayan. Bagong lagay. Liliko daw tayong ganito. Ayan, mga gumagawa. Ginagawa po yung kalsada dito. Natatanong po tayo dito ng mga bilihan. Ito na siguro sinasabi nila. Tingin tayo. Mga tilapia oh. Tilapia. Ang dami oh. Magkano po sa bangus? 260. 260 po isang kilo. At isang malaki pang ihaw. Patingin nga po nito, magkano? 213 po. 213, sige po. Pwede po palinis? Pang ihaw? Kakaliskisan pa. Wag na. Ay, pakaliskis pala, balot namin sa foil. Sa ibabaw pong biyak. Sa ibabaw po, lalagay Ricardo. Opo. Tinitinda nila galunggong. Pwede na pala. Ha? Ito tilapia, nakakamiss yung tilapia. Pinalinisan na natin kay ate, pang ihaw. Pwede pong hasang at apto lang po patanggal. Yung pituka wag na po tanggalin. Apdo lang at hasang. Sa ibabaw natin pabiyak. Yung bangus po pala dito nagagaling sa mga paps. Pangasinan pa rin, Tagupan. Halos buong Pilipinas, Tagupan gagaling.
tayo. Okay na. Bili tayo ng luya. Ayun, may luya. Ito na luya. Palagay natin sa loob ng tiyan ng inihaw. Okay na po yan. Patingin pang magkano. 16 po. 16. Ay, magpalamig tayo, mainit. Shoutout kay ate. Mainit paglalakad. Thank you. Ay, sarap umikot na malamig sa tag-init. Uwi na po tayo. Okay na po yung napalingkin natin. As usual, traffic. Grabe traffic yan. Kawawa naman si kuya. Gandun. Dahil mga motor po. Nandito na tayo, malapit kay Tio Doming. Ibibigay po natin yung ating isda na binilis para sa kanya. Ayun o. Kaya, panluto mo. Ito pamangkin pa ba to? Ako. Nagbablog ka? Vlog-vlogan po. Galing Taiwan yan, bakasyon. Anak ko kapatid ko. Yung babae. Buti pinapasya lang. Nandito na po tayo sa loob ng subdivision. Maglalakad na po tayo. Mag-aalang naman po. Ito po yung nabili natin bangus at uling. Dumaan rin po tayo sa tindahan ng uling. Bumili na tayo. Mga 15 minutes lang, nandun na po tayo sa bahay. Exercise na rin. Papawis. Good for the heart. Yan, nandito na po tayo sa bahay. Mahangin. Magluluto na po tayo mga paps ng ating binili po na bangus. Ito na po yung bangus na hugasan na po natin, na panlawan na. Tapos nakapaghiwa na po tayo ng kamatis, luya, sibuyas. Tapos nilagay po natin ng tuyo, tapos kalamansi, saka paminta. At ngayon, yung binili po natin kaninang uling, ito natin pong ipapadikit na dito sa hinimay-himay nating mga papel para masindihan. Bubuhos po muna natin itong uling. Dito po tayo mag-iihaw. Tapos sisindihan po natin. Sisindihan po natin gamit po yung lighter. Ang cute po ng lighter, oh. Ngayon po yung ating pinapa-apuyan. Ayaw dumikit ah. Dumikit. Siya.
Yan, okay na po mga paps. Nagpapadikit po tayo ng uling dun. Atin na pong ilalagay po yung pinaghiwa po natin. Dagdagan po natin luya. Nakalimutan natin kanina. Lagay po natin sa loob ng tiyan ng bangus. Yan. Pinatanggal po natin yung, yung hasang. Saka po yung apdo. Yung bituka nandito pa rin po. Lagay po natin sa loob. Tapos babalot po natin ng foil. Ganyan po yung paglalagay natin. Busog. Foil. Ito po ilatag. Iyan Uy. Lagay pala natin itong natirang sauce sa loob. Yes sir. I-haplas-haplas natin. Ganon din dito sa kabila. Tayo haplas-haplas. Grabe pong balita dito about sa Taiwan at China ng Taiwan at China ng invasion. Nagpapanik tuloy yung mga nandito sa Pilipinas. Pero pag nasa Taiwan ka naman, wala pong balita mga ganun-ganun. Dito lang po sa Pilipinas yung may balitang ganun na parang malala. Pero nung nasa Taiwan po ako, kahit dito sa Pilipinas, malala na po yung mga balibalita. Okay lang doon sa Taiwan, hindi nagpapanik po yung mga tao. Ibang-iba po sa mga balita dito sa Pilipinas. Ulitin ko po, gaya po ng sinabi ko po nung ating video dati. Normal lang po sa sa Taiwan. Wala pong binabalita yung government about po sa gira-gira ng mangyayari. Para di po magpanik yung mga tao. Ang nangyayari po yung mga mga pamilya po dito sa Pilipinas na may OFW sa Taiwan ang nagpapanik gawa sa mga balibalita. Kasi nag-aalala pa yung mga pamilya eh. Ang pinakang sa Taiwan, pinakang embassy ng Taiwan sa ng Pilipinas, embassy ng Pilipinas sa Taiwan is yung Miko. Doon po sila nakuha ng mga impormasyon kung ano mga gagawin. Ang doble po natin kasi bubukas. Balutin natin. Yes sir, malaki po kasi yung bangus. Ayan, ihaw na po natin. Okay na po yung baga. Bangus, from Dagupan pa ito. Medyo mahal na po dito yung presyo ng bangus compared sa Pangasinan kasi tinibiyahe pa yung gasolina pa. Tara, ihaw na. Paano ba? Yes, malaki. Alas kalahati lang ang bilis maluto ito. Antayin po natin maluto yung kabila tapos balik na rin natin. Ang ganda po nung baga natin, lutong-luto agad to, kaya lang mabibigla yung pag ganyan. Kabila naman, balik na rin natin. Ito agad oh. Grabe po yung init ng baga oh. Luto agad yung foil. Mamaya dito naman sa bandang putan. At
Habang hinihintay po natin yung iniihaw, manood tayo ng mga balita dito sa Pilipinas. Ako po kasi, di mahilig manood ng balita sa TV. Dito po tayo nanonood sa YouTube. Pero balita pa rin po ito dito sa Pilipinas sa GMA. Sa Miko. Sa Taiwan sakaling magka-emergency sa gitna Lagi pong ganito yung balita. ng China sa Taiwan. May unang balita si Rafi Tima. Mula sa dagat hanggang hipapawid, nagpakita ng kanilang puwersa ang China. Nagtapos ang iba't ibang military exercises na ikinasa. Grabe, nagpalipad po ng mga rocket. Talagang mga pandigma po. Merong airplane na pandigma, merong barkong pandigma. Nila bilang babala sa mga nagsusulong ng Taiwan independence o pagsasarili ng Taiwan. Ang Manila Economic and Cultural Office na nangangalaga sa mga Pilipino sa Taiwan, tiniyak na walang dapat ika-alarma. Kasado na rin daw ang contingency plan para sa 166,916 pala yung mga Pilipino sa Taiwan. Kumunti na ngayon. Dati nasa 200 eh. Ngayon 166 na lang. mahigit 100 at 60,000 Pilipino roon kung magka-emergency. We have been meeting to discuss the contingency plans. We also would like to assure our OFWs and OFW families of the safety of their loved ones in Taiwan. Handa naman ang Philippine government under the Marcos administration na tulungan sila. Name of master and nationality over. Kinumpirma naman ng National Security Council na nakalabas na sa katubigan ng Pilipinas ang Chinese research vessel na Songhang. Your intention and export of coal over. Tumugon na rin ang crew nito matapos hindi sagutin ang ilang beses na radio message ng Philippine Coast Guard. What is quite unusual sa response ng isang Chinese research vessel, ang sabi nila is that they're going to Indian Ocean to catch fish. Wala naman tayong namataan na nagbaba sila ng gamit whatsoever that we can say na nagkakandak sila ng FSR. Kaugnay naman sa planong pagbili ng F-16 fighter jets mula Amerika, tiniyak ng National Security Council na hindi ito makakasama sa anumang third party. We would like to assure the People's Republic of China that the planned procurement of F-16 fighter jets to the Philippine arsenal does not in any way harm the interest of any third party. It is not intended for any nation. It is merely part of the... Parang ganito rin po yung nakaraang kung di ko nagkamali, last year, ganito rin po yung balita nung nasa Taiwan pa ako. Ganito rin po, plano rin po na ilikas din yung mga OFW kami sa Taiwan na papunta pabalik sa Pilipinas in case na may mangyaring tigwan between China at Taiwan. Yan na po yung balita ngayon. Kung nasa Taiwan po kayo, kung kayo po yung nagtatrabaho bilang isang OFW, wala pong balita na ganito sa Taiwan. Kaya doon sa mga pamilya po na nasa Taiwan, yung kanilang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho bilang OFW, wala pong ganito balita. Dito lang po sa Pilipinas yung mga balitang ganito. Relax lang po yung mga tao doon. Walang binabalita na kakagiram, kaganyan. Hindi po pinapalabas sa TV kasi ayaw magpanik po yung mga mamamayan nila. Bukod pa doon, sanay na po yung mga tao doon na ulit-ulit na ganito ginagawa ng China daw. Kaya no worries po tayo. Pag-pray na lang po natin ang lahat. Yung ating bangus doon, atin na pong ulo naman ang ating ilagay. Buntot naman pala. Tapos na yung ulo. Yan. Ganyan. Lakas po nung yung baga. Yan, may nag-message sa atin at nagtatanong sa atin kung magkano daw natin nabili yung si ADB. Actually, pinanood na po niya, nagsisigurado kung totoo daw yung 166,000 na ADB 160 na kulay black doon sa Pangasinan binili natin. Si Lucky. Nagsisigurado siya, akala niya hindi totoo kasi hindi siya makapanwala at mura daw siya. May full tank, tapos kung tinatanong din niya kung kasama yung registration sa 3 years. Opo, totoo po yun mga paps. Kaya sinabi ko rin po yung presyo na yun para doon sa mga gusto rin bumili ng ADB is
magkaroon po ng idea kung magkaano po. Kasi magkakaiba po ng idea o magkakaiba po ng presyo ng mga motor. Tulad po nung iba na napagtanungan, meron 170. Ganun din po itong kay Sir J. Ang napagtanungan din niya is 170 rin yung napapagtanungan nila. Wala daw 166 kaya namumurahan po siya. Tapos sinigurado niya kung kasama yung 3 years registration ni ADB o Silaki. Po kasama po yon yung registration na 3 years, yung sa insurance, kasama na po yun doon. Lahat-lahat na po yung 166,000. May putal pa, nakalimutan ko kung magkano. Tapos yung full tank, may jersey, may helmet. Murang-mura na po yun. Kasi sa iba, wala pa pong full tank, hindi pa po kasama yung registration. Doon sa 166,000 na kuha po natin sa Premio po, Premio Malasiki Pangasinan, is nandun na full tank, registration na 3 years, tapos sila na pong lalakad ng ORCR, tapos yun, may helmet, may jersey. Yan. Kaya maganda po ang napunta namin o nakita namin na motorbike shop. Yan, 166,000 nandun na po lahat, kaya murang-mura na po yun. At binisita natin yung shop ng o yung hinanap natin kung may premio sa Tarlac, kasi taga Tarlac po si Sir. Binisita natin kung merong sa Tarlac at meron po sa Tingsgad at meron pong premio Tarlac. At yun po pinasa natin kay Sir. Pinapahanap natin kung saan yun para mura doon, may full tank na. Sa iba wala po yun. Shout out po natin sila Sir. Magkasawa po sila. Nasaan na yan? Ito, nasabi niya, Paps, kung okay lang pa-shoutout kami ng asawa ko sa next vlog mo. Ito sila, Mr. and Mrs. J and Ana David ng Kapas Tarlac. Yan, nasa Kapas Tarlac po sila. Yan, sana po makita nyo yung ADB na hinahanap nyo pong sinasabi nyo po sa akin na gusto nyo mabilang katulad nyo sa akin. Yan. Shoutout po sa inyo mag-asawa. Good luck po at congrats sa bago nyo pong service, sa bago nyo pong body. At ito po, natulo-tulo na yung sabaw. Okay na po ito, buntot na lang. Lutong-luto na po ito, sakto na to. Ayan, kapag kumakatas ng ganyan, ibig sabihin luto na po yan. Sakto po yung baga. Yan, okay na po ito siguro mga paps, kasi natutuklap na po yung foil at pangit po yung masubra ng luto sa inihaw. Hanguin na po natin, lagay po natin dito sa ating plato. Hango, laki oh. Wow, sobra po sa sobra sa plato. Tara, kain na po tayo. 11:30, sakto pong lunch. Grabe oh, lapad. Pasok na natin. Ayan, luto na po yung bangus. Buksan ko na. Buksan mo na. Masabaw. Ito talaga sir ka yan? Isang oras na to eh. Uy, di baka sunod-sunod. nasubrahan eh. Malakas yung apoy mo. Ayan, luto siya. Ito na. Sakto. Laki ano? Laki. Dubli-dubli pala eh. Manipis yung Ito lang tutong-tutong. Manipis yung foil. Gusto ko sa ganyan. Tutong-tutong. Ito, ganito. Oo. Ang Yun ang takal sabaw. pala ng foil mo. Sakto Ito baka hilaw ha. yan. Oh, Oh, wow. pinakaliskisan mo pala. Para hindi natin makain yung kaliskis. Wala baka. Ba't ganyan? Sariwa. Luto yan. May foil eh. Dapat pala yung wala ng foil yung kata. Pangit yung sunog ka. Nakakaano yun. Cancer. Ang picture. Nalo. Picturean daw ni mama. Oh, laki. Sa ano yan? 1 kilo mahigit. Ayan. Luto mama oh. Tutong-tutong nga eh. Hindi ko pinatanggal yung bituka. Tapon mo sa trash can. Yun oh.
Yan, kain po, kain po. Aray kong mainit. Sakto lang yung luto niya. Tiks ng lanbang, ang day po ang lanbang, ha? Ano Kain ba po mga ngayon? paps, kain, kain. Ito ganyan ito. May kanin lang. Sarap ba? Luto ba talaga? Oo, Tagal niya sa apoy. Yung ano, ataba. Tagal niya sa apoy. Ay, may sili doon sa soup. Isang oras. Iyaw kong sili. Baka hindi makain. Sarap. Wala na. Sarap magkamay. Padami yung kanin ko. Ang sabaw mo, oh. Sarap. May kamatis. Ayan. Kahit wala sa usawa, no? Maluto nga. Okay, luto ng Tio Doming doon sa isla niya. Ilang piraso? 4. Talapya? Hindi. Ang isda yung mahal eh. 120 ang kilo. Nagluto man siya doon. Ito malamig mo. Pero, Yeah. Sarap. ang lasa, no? Yung part ng tiyan. Oh, Baka matinikan naman. hindi. Minadya. Dinadahan-dahan ko nga eh.